ay may mga edad na. Tayo, pinoproteksyonan na lang natin ang mga anak natin. Dahil kung tutusin, ilang laban na ang ginawa natin para sa bansang ito. Pero, kung hindi tayo kikilos, sino pa ho ang kikilos? Pare-pareho tayo may edad ngayon na nandito. Ako, 68 years old na. Lahat ng People's Power, nandun ako. Sa edad na 28, binata pa ho ako noon, EDSA 1. Nandun din po ako. Ngayon po, 68 na ako, 40 years ago. Pero ito pa rin, Marcos pa rin na naman ang kalaban. Kung matatandaan nyo ho yung Maharlikapan, ang sabi nila, gagayahin nila ang Indonesia na nagkaroon ng tinatawag nilang Maharlikapan na popondohan ang lahat ng hanap buhay, negosyo man yan, para lalong umunlad ang bayan natin. Magtatatlong taon na yung Maharlikapan po, 520 billion. Saan kumuha ng pondo yon? SSS, kinuha nila ng pondo. PhilHealth. Land Bank, kinuha nila ng pondo. PDIC, 122 million ang kinuha nila. Ultimo, yung PhilHealth na may batas na yung sin tax law na lahat po na sigarilyo, alak, o ano man po yan na bisyo lang, soft drinks, yung nakakasama sa ating katawan, yan po ang tawag yan, sin tax law. Alam niyo ba sa sin tax law, kumukubra ang ating gobyerno sa tax po na yan na almost 220 billion. Yan din po ay dapat i-deposito nila sa healthcare natin, sa PhilHealth at anuman po na pag nagkasakit tayong may edad, hindi na mangangamba ang anak natin na merong magbabayad at sasagutin na libre na tayo sa gamot. Ang ganda po ng batas pong yan. Na-approve po yung batas na yan during Duterte time. Pinoteksyonan niya talaga tayong mga mamamayan. Kaya lang, ang nangyari, hindi na nga binibigay sa PhilHealth at sa Department of Health na dapat pag may nagkasakit, libre na dapat. Ang lahat tayo rito, kung nagkasakit, libre na dapat. Imagine, almost 250 billion a year. Hindi na nga nila ibinibigay doon, pati yung pondo na natitira sa PhilHealth, kinuha pa nila, 90 billion po yan. Yung 90 billion na yan, nasabi nila, dahil hindi naman ginagastos, sabi ni Recto, hindi naman ginagastos, ang 90 billion na natitira, ay kunin na lang nila at ilagay para magkaroon daw trabaho yung ating mga mamamayan. Yung trabaho sinabi ho nila, nilagay nila sa DPWH. At alam nyo kung saan nilagay? Sa flood control project. Hindi na nga nire-remit, binawasan pa nila. Nagdemanda po ang mga ilang doktor, naghain sila ng reklamo sa Supreme Court at sinasabi nila bawal sa konstitusyon yung pagkuha nila ng pondo
sa PhilHealth tapos nilagay nila sa mga proyekto ng DPWH. 92 billion ang kinuha po nila. Nung nagdemanda ang mga doktor, nanalo sila, ipinasole. Dahil yung 60 billion, yung 32 billion, hindi na nila nagalaw. Pinasosole sa kanila ng Supreme Court, pero anong ginawa? Hindi, dapat isole. Pero ang ginawa nila, yung 60 billion, nitong nakaraang taon, ikinarga uli sa atin. Ganun po. Alam niyo ho ba, lahat-lahat yan na ninakaw nila, doon pa lang po, pera pa ho, yung flood control project ha. Yung kinuha ho nilang pondo na yan, 1.4 trillion. Imagine po, 1.4 trillion. Yung palang ho, yung sa mga binanggit ko. Ngayon, eto hong pondo, nung nakaraang taon, o nakaraang 2 taon, kinargahan na naman po nila. At yung mga kinarga nila, napunta lahat na naman sa DPWH. At sino ang nakinabang na naman? Ang ating mga politiko at ang ating mga congressman. Yung ating pong mga congressman na maingay, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung si Luistro, yung babae, alam niyo ba kung magkano ang pondong nakuha niya nitong nakaraang taon? Almost 7 billion. Batangas lang po yan ha. Sinasabi ho ng mga congressman, hindi naman nadaan sa amin yan eh. Nek-nek nila. Kasi sa 7 billion, ang kinukuha ho nilang porsyento, 35%. Magkano ang 35% ng 7 billion? Kaya lahat to ng mga congressman na nagsusulong na i-impeach si VP Sara, lahat po yan naging bilyonaryo. Dahil hinayaan din ni Presidente, ni Speaker Martin Romualdez at nung mga nakaraang Senate President, hinayaan nilang nakawan tayo. Alam niyo ba, dahil sa mga anomalyang yan, tayo ho, may edad na. At kung yung apo ninyo, bagong panganak pa lang, may utang na ho ng 200,000 bawat isa. Mahigit 140 million na tayong Pilipino ngayon. Imagine po, bawat isa sa atin, ultimo apo natin, ultimo sanggol na bagong panganak, may utang na agad na 200,000. Nagtataka tayo, bakit, lalo na sa ating distrito, sa DOS, bakit ang daming hindi nakikialam? Etong ginawa nila, binusog tayo sa ayuda. Yung ayudang binibigay sa atin, sapat ba yun? Bigyan kayong 7,000, 10,000 sa loob ng isang taon. Tapos nanakawang kayo araw-araw ng daang-daang libong piso bawat isa sa atin. Kayo po, kung talagang mahal tayo ng gobyerno, bakit hindi tayo turuan na maghanap buhay, magnegosyo? Mahirap mamasukan sa atin dahil karamihan sa atin noon, biktima rin tayo ng kahirapan, kapos din tayo sa pinag-aralan.
Pero may kakayanan tayo. Kaya nating maghanap buhay dahil may kanya-kanya tayong